Tapos tangay ni Ondoy at Pepe ang mga kabuhayan at ari-arian. Sa evacuation center ang bagsak ng maraming biktima. Pero dito, hindi pa natatapos ang problema. Sigawan, siksikan at tulakan. Halos makipagpatayan ng ilan, makakuha lang ng kaunting pagkaing lalaman sa kanilang sikmura. Ilang araw ng tubig dito. Kaya makain ng tao rito eh. Kaya lahat ay ganyan. Hirap na, sobra na hirap. Isang Tanay Rizal sa labis na nasalanta ng bagyong Ondoy. Nasa mahigit 7,000 pamilyang pansamantalang naninirahan sa 44 na evacuation centers. Isa sa mga biktima ng bagyong Ondoy at Pepeng ang pamilya ni Mang Alberto. At sinasabi nga niya na kung hindi dahil daw sa punong ito, ay maaaring natangay na rin yung kanyang asawang si Wilma. Winasak ng malakas na ragasan ng tubig ang kanilang bahay sa kasagsagan ng bagyo. Ang mas masakit, natangay rin ng baha ang kanilang 2 linggong gulang na sanggol. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang katawan ng anak. Ang sakit po. Hindi ko nga po, pag nakakita nga po ako ng sanggol namin, hindi ko mapik na hindi umiyak eh. Bakit ano eh? Kasi po, ano ko yung anak ko. Kasi po, 10 taon na yung sinundan niya eh. Ayan po yung isa eh. Kahapon nga po may nakita sanggol, hindi naman yun ang sanggol namin eh. Ang mas inaalala ngayon ni na Wilma ay kung saan sila titira sa oras na palisin na sila sa eskwelahang nagsisilbing evacuation center nila. Gusto ko lang po sana na tulungan na kami magkaroon ng kahit pang konti po pambahay man lang. Simula namin kahit na konti lang. Malaga po mayroon kayong masilungan. Marami ang mga tulad ni na Wilma na tuluyan ng nawala ng tirahan dahil sa dumaang kalamidad. Sabi ng National Disaster Coordinating Council, may 700,000 mga pamilya na naapektuhan ng bagyong Ondoy at Pepeng. 10,000 dito sa mga ito tuluyan ng nawalan ng kabuhayan at mga tahanan. Ang Calamity Fund o pondo para sa mga nakaambang kalamidad ang dapat sana'y tutugon sa mga pangangailangan ng mga biktima katulad ng relief operation at iba pang rehabilitation at reconstruction program. Bahagi ang Calamity Fund ng Special Purpose Fund na nasa ilalim ng Office of the President. Ngayong taon, inilaan sa Special Purpose Fund ang mahigit 50% o 715 billion pesos na kabuang 1.4 trillion pesos na national budget. Nasa 2 bilyong piso ang inilaan sa Calamity Fund. Pero ayon mismo sa pamahalaan, kapos na ang pondong ito para sa mga biktimang nasalanta ng mga nagdaang bagyo. Sa NDCC halimbawa, nasa 27 million pesos na lang ang natitira sa kanilang Calamity Fund. Destruction brought about by a typhoon, flash flood, landslide, high sea waves, yung mga matataas na alon, man-made disaster gaya ng paglubog, no? May mga namamatayan dyan. Lahat po na yan, pag inadap mo, 15 to 20 billion ang gastusin because of the destruction. So 2 billion lang yung Calamity Fund. So 15 against 2 billion, talagang kulang. Sa opinyon ng grupong Social Watch, kaduda-duda kung saan nagamit ang Calamity Fund. Wala namang mali na mayroon kang perang linalaan para sa calamity. Ang question lang, nagagamit ba yan sa maayos na paraan? At saka nakakadating ba yon sa mga nanararapat na makatanggap ng assistance na yan? Groundbreaking their revenue
Hindi daw kasi naging transparent ang gobyerno sa pagdedetalye ng pinaggastusan nila ng mga pondo tulad ng calamity fund. Yung batas sa accountability. Kasi ang maliwanag ng batas natin, kung yung magkanong pera na natanggap mo sa pamahalaan, ay dapat i-account yan. Eh sinabi na nga ng Commission on Audit na hindi nila ma-audit. Ang sinasabi nga nila, ang documentation, ang mga documents kung kanino binigay, kung anong justification, anong klaseng gastos, di nila makuha-kuha. Di lang ho basta-basta nire-release yung pera na buo, dumadaan ho yan sa proseso na kailangan mo i-liquidate, no? And to be certified by the COA, no? Bago mag-release ang DBM. So, hindi ho totoo na walang transparency po yan. Pagsapit ng gabi, nababalot ng kadiliman ang pasilyong kanilang hinihigan. Wala rin kasing kuryente sa evacuation center. Mahirap po kasi hindi ka kumakakulos ng maganda kasi madilim po talaga.